Pag-uusapan natin yung when pigs fly. Ano? And again, ang bilis ng panahon. June na ngayon, sisilip na naman yung aking best friend, si Jose Marichan. At alam nyo ba, meron na lang tayong 230 days. Exactly 7 months and 16 days, 32 weeks and 6 days na lang na makakasama natin si Jexel at Nicole na single sila dahil ikakasal na sila by January 30. Yeah, exactly. 230 days from today until till January 30, 2027, 7 months, 16 days, 32 weeks, and 6 days na lang. Kasi sinabi nila, PJ, nakakatuwa, hindi ka na nagka-countdown. Ngayon, nag-countdown ako specific with weeks and days. Okay? So, grabe, when pigs fly. Kaya ko ito nabanggit. Dahil may mga imposibleng bagay na palagay mo na imposible. Sa Tagalog ng when pigs flies, ito ay phrases, kasabihan, okay, parang suntok sa buwan. Okay, ayan. Pag meron kang pangarap, parang suntok sa buwan, hindi maaabot, imposible. Okay? Or kaya meron pang isang bagay na kapag puti ang uwak. Ayan. Yung mga bagay na para bang imposibleng mangyari. May mga pangarap ba kayo sa buhay na imposible? At mayroon ba kayo mga kilalang tao na imposibleng magbago? Meron. Tama? Meron mga situation sa buhay natin na para bang imposible mangyari yung inyong panalangin. Okay? That's why we will talk about miracles. Ang miracles ngayon, church, sabi ko kanina, hindi na masyado siya napag-uusapan or na-overemphasize naman yung miracles, okay? Or kaya nami-misquote natin about miracles. For me, kaya sinabi ko kanina, ang pinaka-explanation ng miracles is when God intervene sa ating mundo, sa situation ng tao na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At merong mga taong nakakilala sa kanya at nagbago ang pamumuhay, ang buhay. Hindi about religion, kundi about relationship sa kanya. Okay po ba yun? Tingnan katabi mo. Di ba imposible? Nakita mo ba? Imposible na makakilala sa Panginoon. Di ba, imposible siya dahil sa ugali niya, nandito siya ngayon kasama mo. Nakakatuwa, di ba? Yan ang mga miracles when pigs fly. Hindi ko alam mga sa situations yung ngayon, pero naniniwala ako nandito ka para makita mo kung anong klaseng miracles ang meron na kung saan kikilos ang Panginoon sa iyo. Meron tayong 4 types of miracles, okay? Number 1, miracles of healing. Pag-uusapan natin yan next week. Okay? Pastor, ano ba yung miracles of healing? Bakit may mga panalangin, okay, na pinapagaling ng Diyos at may mga bagay na hindi niya ginagawa? Okay? Or bakit hindi niya pinapagaling? Pag-uusapan natin na next week. And also miracles of protections. Okay? Na minsan, naranasan niyo ba yung gabi yung protection sa'yo? Yung guide sa'yo? Yung pag-iingat sa'yo ng Panginoon? At may mga situations naman, bakit hindi ka iniingatan? Okay? And then pangatlo, pag-uusapan din natin miracles of provisions. Maybe some of us here ay lubog sa utang. Okay? Sino may mga utang ngayon? Okay? Yan. Pag-uusapan natin kung paano ka nakaahon sa iyong mga utang, sa iyong mga problema. Yan. Sino dito mo problema ng pera? Taas kamay. Oh, very few. Kunti lang kami. Mabuti pa yung iba, walang problema sa pera. Okay? Lahat tayo na may problema ng pera. Huwag kayong mawala dyan. Okay? When pigs fly. And also, ngayon, pag-uusapin natin ngayon na hindi masyado na pag-uusapan sa ating simbahan, yung tinatawag na miracles of deliverance. Okay? What is deliverance? Yan. Pastor John, ano ba yung deliverance na sinasabi ng Bible? Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? No, church, habang ikaw ay nakaupo dyan, okay, nakatingin sa akin, tandaan mo, lagi namin sinasabi, ang buhay ay hindi lang laging masaya, laging merong problema. Napapansin nyo ba, tingnan sa akin nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, laging merong battle? Laging parang, kung kailan ka naging Kristiyano, dun pa dumami yung problema mo? Naranasan nyo ba yan? Nung nagsisimba ka na, nung sumunod ka kay Jesus Christ as your Lord, ang Savior mo, para bang nagiging complicated yung situations mo?
Okay? Dahil church, listen to me, today, ma-realize natin, ma-recognize natin yung sino yung kaaway natin. Ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano ay hindi playground. Ito ay battleground. Okay? Na dapat nating isipin araw-araw na meron tayong tunay na kaaway. If you read in Ephesians chapter 6 verse 12, sabi doon, read this, sabayan niyo ako, 1, 2, 3, go. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Now, church, listen to me. Ang tunay mong kaaway ay hindi yung mga difficult people, hindi yung mga teacher mo masyadong stricto, hindi yung parents mo, hindi yung boss mo, hindi yung empleyado mo, hindi yung asawa mo, hindi yung mga kamote sa Facebook, okay, na pinopost natin. Ang tunay nating kaaway yung mga demonyo. Sabihin mo, demonyo ang kaaway natin. Okay, sabihin mo, demonyo. Yan ay totoo. Now, church, basahin ko lang to. Sabi doon, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Now, Pastor John, ano ba yung mga demons? Totoo ba ang mga demons? Ano ang devil? Anong pinagkaiba ng devil sa demons? Okay? Now, church, look at me. Isa lang po ang devil. Maraming demonyo. Okay? Hindi ibig sabihin na yung nakita mong patay o yung mga lolo mo noon na buhay, nagpakita, yun ay demonyo or mga hindi, totoo yan. Okay? Isa lang po ang devil at maraming demonyo. Ang demons, katumbas yan ng parang angels ng Panginoon. Okay? Now, if you read in Isaiah, in Revelations, nandun binanggit si Lucifer na kung saan tinawag na devil. Isa lang ang devil, maraming mga galamay. At yun, mga demons na yan ang katulong ni devil, okay, ni Lucifer para sirain ang bawat isa. That's why, kapatid, dapat ma-recognize natin na meron tayong kaaway araw-araw. Okay pa ba yun? So we are not wrestle against flesh and blood enemies, kundi against sa mga rulers ng mga demonyong ito. If you read in Isaiah, di ba si Lucifer, okay? Kaya siya tinapon ng Diyos sa langit. Di ba gusto niya maging kagaya ng Panginoon? At alam niyo ba, 1/3 of angels, okay? 1/3 ng angels sa langit, hindi ko alam anong number o gaano karami, basta 1/3, okay? Ay sumama kay Lucifer na nandito ngayon sa mundo. Oh, tingin mo yung katabi mo. Totoo. Totoo, merong mga diablo. Totoo, merong mga demonyo. Okay? Now, church, listen to this. Minsan nakakalungkot isipin, sa ibang churches, sa ibang lugar, masyado nating ine-emphasize, okay? 2 mistakes meron tayo ngayon. Okay? 2 mistakes. Now, church, listen to this. This is very important. Okay? Hanggat nandiyan ka, dapat i-recognize mo na meron tayong tunay na kaaway. Okay? At sasabihin ko sa inyo mamaya kung anong ginagawa ng kaaway sa bawat isa. Number 1, 2 biggest mistakes is number 1, we overemphasize demonic influence. In maraming churches, maraming kultura, masyado na lang ino-overemphasize. For example, nalaglag yung cellphone ko, mukhang may sinipa ata ng demonyo. Naranasan niyo ba yan? Di ba? Kaya ang daming problema is because kagagawa ng demonyo. Totoo hindi. Kaya ka ngayon mataba, lumaki, dahil kagagawa ng hindi naman sinabi ng demonyo, kainin mo yung buong cake, kinain mo eh. Choice mo yan. Kasi na-overemphasize natin lahat. Kagagawan lahat ng diablo o ng demonyo. Okay, lahat ng problema mo, lahat ng iniisip mo ay galing saan? Sa demonyo. Nakukuha nyo? Pangalawa is, we underemphasize, demonic influence. Tama ba yun?
Influ- influence. Hirap talaga ng no? Influence, okay? Influence, okay? We underemphasize demonic influence. Para bang sinasabi mo, hindi totoo yan. Hindi totoong may demonyo, hindi totoong may diablo. Hindi totoong may devil. Now, look at me, church. Alam nyo ba ang pinaka-greatest tricks ng kaaway? Ipakita niya sa mundo, sa bawat isa na hindi siya nag-exist. At ang number one na kasinungalingan o lie ng kaaway, ipakita sa iyo na hindi siya kaaway ng Diyos. Nakukuha nyo? At maraming taong naniniwala sa ganyan. Hindi sila ready. Kaya nga, tuwing nagigising kayo sa higaan nyo, tuwing papasok kayo ng opisina nyo o ng eskwelahan ninyo, hindi nyo pinaghahandaan. Kaya marami sa atin ang talunan. Okay po ba yun? That's why, what do demons do? Ano ba ginagawa ng mga demonyo? Palagay nyo. Hulaan nyo. Okay? Hulaan nyo anong ginagawa ng demonyo sa bawat isa. Di ba minsan, tingin mo sa kasama mo, demonyo. Di ba? Di ba? Ay, nako mga kapatid. Okay, now, church, what do we do? What do we do? What do demons do? Now, church, pag-uusapan natin deliverance. Okay, number one, demons, tempt you to sin. Ang sinasabi ng demonyo, alam mo ba, church, look at me ang diablo, ang demonyo, na kung saan pinipicture out natin, mahaba ang sungay, tama, kulay red, mahaba buntot, sinasampal-sampal ka araw-araw, no? Ang demonyo, hindi ganyan. Hindi siya magpapakita ng pangit. Sino ba lamang mahuhulog sa kasalanan kung pangit? Isipin mo, na-imagine nyo ba? Kung tutoksohin kita, kung ano yung demonyo, magpapakita ba ako sa'yo pangit? Di ba hindi? Ipapakita ko sa'yo kung ano yung maganda sa'yo. Kung ano yung ninanais ng puso mo. Kung ano yung kung saan ka mahina. Ang sinasabi sa'yo ng kaaway, subukan mo. Try mo. Click mo yan. Di ba parang yung kay Joseph? Di ba araw-araw, pangalan sa'yo, tinatawag ka, Nash. Panoorin mo, subukan mo to, subukan mo lang ito, at sasabihin ko sa'yo, hindi ka makikita. Kapatid, now look at me. Yan ang trick ni Satan. Tingnan sa akin ha. Si Satan o ang demonyo, ipapakita sa yung kasalanan na minimize niya yung kasalanan. Subukan mo lang. Walang mawawala sa'yo. Subukan mo hindi magsimba. Subukan mo hindi mag-pray. Subukan mong manood ng porn. Subukan mong gumawa ng immorality. Subukan mong mag-rebelde sa walang mangyayari sa'yo. Ipakita mo kung sino ka. Di ba ang ganun sa mundo ngayon? Ipakita mo kung sino ka. Now, church, listen to me. Pag ikaw ay nahulog sa trap ni Satan, at everyday, laging merong trap yan. Now, church, listen to me. Tagin ka sa akin, yung una, minimize yung sin. Now, church, pag once na nahulog ka, alam mo, ima-maximize niya yung kasalanan mo. Hindi ka na pwedeng gamitin. Ganyan ka na lang. Sira din testimony mo. Sisirahan niya, ima-maximize niya yung kasalanan, yung guilt na meron ka. Yan ang trabaho ng demonyo, kundi tuksohin ka. Mga lalaki, mga single, kung merong babae dyan na tinutukso kayo, sabi mo, demonyo ka, lumayas ka. Yung mga ganun yun. Ganun din sa mga babae. Pag sinabi ng lalaki, sige kung mahal mo ko, demonyo ka na. In Jesus' name. Nakukuha niyo ko, ang trabaho ng demonyo, is to tempt you. If you read in 2 Timothy, sabi doon, in chapter 2, verse 26, sabi ni Paul, kausap niya ibang grupo, that time, sabi doon, they will come to their senses and escape from the trap of the devil who was taking them captive to do his will. Now, church,
Listen to this. Kung ano yung madalas mong ginagawa na nag-sacrifice na yung time mo with the Lord, kung ano yung madalas na ginagawa mo na sacrifice na yung time mo with your spouse, with your children, na yung mga importanteng bagay na hindi mo na nagiging importante. Now, church, kung ano yung nagkukontrol sa'yo, yan na yung kagustuhan ng demonyo. Promise. Sabi ni Paul kay Timothy, hayaan mo, sana balang araw makalabas din mga yan. Ipag-pray natin. Yan ang gusto ng kaaway niyo mo kanina umaga. Pag gising niyo pa lang, mag-asawa, baka mayroon na kayong pag-aawayan. Nakuha niyo? Baka meron kayong katamaran. Pansin mo yan yung mga tempt ni Satan. Maraming mga excuses na ibibigay sa'yo para hindi ka makakagamit ang kagamit-gamit. Nakuha niyo? Nakaraan, muntik kami mag-aaway ni Ate Abby niyo. Mabuti na hinabaan ko yung pasensya ko. Kwento ko na lang. After nung church, nagkaroon kami ng couples group. Itong salamin ko na to. Pinagbintangan ko pa si Sheena kasi sinakal niya ako nakaraan eh. Hindi, joke lang. Nasakal pala. Alam mo ba ilang araw ko itong hinanap? Alam mo na, narasan niyo ba maghanap ka na hindi mo mahanap? Okay? Lahat, ginalugog ko na yung bahay, binaligtad-baligtad ko, tinanong ko pa siya, Sheena, mayroon salamin ba ako nung nasakal mo ako? Sabi ko, meron daw. So, inanap ko yung kwarto, kung saan kami hindi ko makita. Meron ko salamin na yung kabay one take one, ito yung gamit ko, pero ayaw ko yung kasi nga masakit eh. Mas gusto ko to, okay? After few days, alam mo ba, sa isang kwarto, hinalugog mo, biniligtad mo, hindi mo makita to. Pero bakit pag mga asawa naghanap? Nakikita. Ano? Yun yung masakit dun eh. Ano sasabihan ka sa akin? Sabi ng asawa ko. Sabi niya, kasi next time, lagi niya ito sinasabi, kasi next time, pag naghanap ka, gamitin mo yung mata mo, hindi yung bibig mo. Alam mo yung mga ganon? Sabi niya, kung ahas lang yan, natuklaw ka na. Hindi ko makita. Saan mo ba nakita? Nandun lang sa upuan. Para bang, ayan. Di ba, ang temptations, iti-trigger ka nung anger mo. Yes or no? No, it's up to you kung paano ka mag-respond doon sa mga difficult people. Isa yan sa mga atake ni Satan, mga kapatid. Is to tempt us para lang mawala sa ating focus. Tapos pangalawa, demons distract you. Distract you from God's will. That's the purpose of the enemy, is to distract you. Sabi doon sa 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in later times, when you say later times, ito na yon. Some will abandon the faith and follow the deceiving spirits and things taught by the demons. At alam ko, habang tingin kayo sa akin, meron kayong mga taong kilala naging ganito, na dati on fire sa Panginoon, ngayon wala na. Naniniwala na sa iba't ibang doktrina. Iba na yung ginagawa niya sa ginagawa niya noon. Okay? At baka isa sa atin, okay, baka isa ka dito sa mga taong yan na dati grabe. Very, very on fire ka because of distractions, because of yung mga wants mo, yung mga desires mo, ibinibigay ng kaaway para lang masira yung focus mo sa Panginoon. Nakuha nyo? Ay, naku, maraming ganyan ngayon. Church, kung ano yung pinagpipray mo, pag minsan yung binigayan sa'yo ng Panginoon, tingay sa akin, pwedeng gamitin yan ng demonyo para ma-distract ka. Amen ba yun? Tingin katabi mo, Brad, huwag ka ma-distract. Ang blessing, church, nagiging cursed kapag hindi mo yan ginamit sa tama. Yes? Di ba marami sa atin nagpipray ng baby, o anak, yes or no? Pero minsan, yung service natin, time natin with the Lord is nawawala na because we are so distracted. Hindi ka mo sinabing curse yung anak mo, blessing yan. Tama? Pero pag ibuhay mo ay nandyan na lahagi, yun na yung nagiging problema. Yung trabaho mo, pinag-pray yan, yes or no?
Niluhod mo pa yan, iniyak mo pa yan. At sasabi mo, Lord, please, ibigay mo to sa akin. Nung ibinigay sa'yo, kamusta naman ang devotion mo? Kamusta naman yung prayer time mo? Nandyan yung kaaway. Lagi kang nasa battleground, mga kapatid. Lagi, everyday, ang gusto na makita sa'yo is masira ka. Di ba, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Yan ang purpose sa'yo. Ay, purpose niya para sa'yo. Sirain ka, wasakin ka. That's why we will have a miracles of deliverance. Sabi doon, and pangatlo, demons, inflicts, sorry, paki-edit number 3 yan, okay? Demons, inflict sufferings. Now, church, ano yung una? Demons tempt you to sin. Pangalawa, demons, distract you from, Pangatlo, demons inflict sufferings. Now, church, alam mo, nung pinag-aral ko ito, tumatayo balahibo ko, Now, if you read this verse in Matthew 17, verse 15, 17, and 18, sabi doon, Lord, sabi ng tatay, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire, into the water. And then Jesus replied, bring the boy to me here. Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed at that moment. Now, church, take you sa akin. Now, church, listen. Demons inflict sufferings. Mga Krisyano na, mayroong Kristo sa puso, hindi ka pwedeng i-possess ng Panginoon, ng demonyo. Hindi ka pwedeng gamitin ng demonyo para mga ganun, hindi yun. Okay, hindi kanya kaya. Because meron ka ng relationship sa Panginoon kung genuine mong tinanggap si Jesus Christ. But, no, church, look at me. But, how demons, paano ang demonyo, okay, mag-inflict ng sufferings? Alam mo, gagamitin niya anxiety, depressions, worries. Diyan niya gagamitin yung way na yan para masira ikaw. Nakuha nyo? Mga kapatid, totoo na merong kaaway. Pansinin mo ngayon, saan ka depressed? Saan ka stressed? Yan ay ginagamit ng kaaway para sirain yung faith mo sa Panginoon. But, now church, listen. Gusto ko yung sinabi sa verse na to, Jesus rebuked. Wow! Sinabi niya, umalis ka dyan, demonyo. Sa katawan ng batang yan, umalis. Nakakatuwa, no? Is God good? Alam mo, naalala ko nung, kasi edad rin ako, 19, sa youth jam noon, merong naposes. Sila Pastor Dan, talagang nirebuke na yung yung bata. Sumisig habang nag-youth service kami. Meron doon sa likod, sila Pastor Dan, sila Pastor, ibang pastor doon, nandun din ako. Sabi, sino yung nakaputi? Ako yun. Kilala kita, sabi sa akin. Sabi ko, kilala din kita. Sabi sa akin, umalis ka dito. Okay? Totoo yun. Alas 3 ng hapon. Okay? Alas 3 ng hapon. And then, actually, after that, by 2 hours, alam mo, lumabas yung bata, hindi niya alam ano nangyari. At after 3 years, 4 years, nangyari yun. Ako naman. Hindi ako yung naposes, ha? Okay? Meron isang youth, okay, na kino-confront ko about sin, immorality. Bumaba kami sa youth jam, gabi, alas 6. Gabi na yun. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Okay, baka iba kilala nyo. Habang kinakausap ko, nire-review ko sa about her sin. Okay, their sin. Kasi part sila lang akin level up. Alam mo mga kapatid, nakakatuwa yung corrections, tama? Alam mo, pag ako nakita kitang may mali, upakan talaga kita. Pagkakausapin kita eh. Okay? Because that's part of my responsibility, your responsibility as a Christian. Habang nire-review ko itong taong to, itong babaeng to, biglang hinimatay. Biglang, gumaganon. Sabi ko, Anong gagawin ko? Tinignan ko siya. Hindi ako prepared. Sabi ko, tumayo ka dyan, sisipain kita. Alam mo, galis, tumayo naman. Alam mo, hinimatay lang. Okay, joke lang yun, okay? Now, church, listen to this. Ang gusto ko ito sinabi dito, ito yung good news. Tingnan sa akin. Kung ang demonyo
pumarito para sirain ka, kung ang demonyo para i-tempt ka to sin, para ma-distract ka sa focus mo, para mag-inflict ng sufferings. Now, church, this is for you, to those who are Christians. Already, meron ng relationship sa Panginoon. Alam mo, gusto ko sinabi dito, you have miraculous authority over darkness in the name of Jesus. Meron kang kapangyarihan, authority. Pag sinabi ito sa verses in Matthew 10:1, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits, to heal every disease and sickness. Every disease, and binigyan ng authority. Nung sinabi ni Jesus Christ, okay mga disipulo ko, kasama na kayo, umayo kayo at bibigyan ko ng authority. Now, church, kilala niyo ba si Veronica? Si Gio. Okay? Tunay niyang pangalan, Veronica. Okay? Nagtatago sa pangalan, Gio. Okay? Tingin ko, pag sinabing Gio kasi, alam mo yun, Veronica. Okay? Si Veronica. Isipin mo si Veronica. Okay? Yung authority niya, gusto ko na ipaliwanag about authority na binigay sa atin. Halimbawa, si Veronica, isang MMDA officers. Okay? Di ba malit si Veronica? Ay, di ko lang height nun eh. Basta, maliit siya. Okay? Maliit na babae. Tingnan nyo. Halimbawa si Veronica na sa gitna ng kalsada at meron dump truck. Imagine mo. Pag sinabi ni Veronica, stop. Hihinto ba ang si Veronica with her power? Kanya sarili niya lakas. Hindi. Hihinto ang dump truck because merong authority, merong badge behind her. Nakuha nyo? Kapatid, tingin sa akin. Meron kang authority to cast out demons. You have the authority na sabihin mo sa kanya, wala kang puwang sa pamilya ko. Meron kang authority to tell the devil na wala kang puwang sa utak ko, sa isipan ko, sa puso ko. Wala kang puwang sa family ko. Pwede kang mag-cast out in Jesus' name because I have the authority. When you say authority, hindi sa sarili mong lakas, hindi sa sarili mong kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil balang araw, yung demonyong yan, haharap sa pinaka, nag-iisang Diyos na makapangyarihan at itatapon sa lake of fire. You have the authority. Huwag kang matakot. Hindi lang kami mga pastors ang merong ganyan, kundi ikaw mismo. Pwede ba sabihin, ako mismo? Ako mismo. No, church, now look at me. Sa mga parents, pag na-realize mo ang anak mo ay nagre-rebelde, okay, natuturuan ko kayo. Hindi lang basta-basta deliverance. Dalawang bagay ang gusto ko ituro sa inyo ngayong umaga. At ito lang ay minsan ko na may tuturo sa inyo. Kailangan ng natural at supernatural na gabay at tulong ng Panginoon. For example, when you say natural, halimbawa si AJ na nabalian ng buto. Okay? Natanggalan ng bali yung kanyang collarbone. Kung ipinag-pray ko lang yan, gagaling ba yan? Alam mo, kailangan kong dalhin siya sa ospital para lang magkaroon ng healing. Yan ay wise and smart, tawag dyan. Plus, yung prayer mo na sana yung supernatural na intervention ng Panginoon sa paggamot sa anak ko. Kailangan mo ng natural way. Kailangan mo ng mag-step na may gagawin ka. Like for example, yung anak mo, halimbawa sila Savi, matigas ang ulo, tanggalan mo ng cellphone. Tingnan mo, mabubuhay yan. Totoo yan. Si AJ, sorry. Tama ba si AJ? Okay, si AJ noon, yung cellphone niya, alam niyo ba, dahil nagiging rebel, tama ba kuya? Nagkaroon kami ng gap before, okay? Nag-aaral siya sa may, school dem, basta dyan, okay? Nagiging matigas ang ulo. Yung ginawa ko, may cellphone, hindi sumasagot. Nagiging rebellious, nagfo-focus dun sa anong meron sa cellphone. Alam mo ang ginawa ko? Binasag ko yung cellphone sa harap niya mismo. At pinalitan ko ng analog. Kailangan mo may gawing paraan. Habang ginagawa, habang merong DA, mga kapatid, mga magulang, ipag-pray mo.
na sana balang araw mag-intervene or kumilos ang Diyos sa buhay niya at para makaalis siya diyan sa kanyang sa prison na yan. Kung ikaw ay lulong sa bisyo, kapatid, sa tulong ng Panginoon at sa pagtalikod mo 180 degrees sa bisyo na yan, ganoon din sa pornography, ganoon din sa sexual sin, or kaya sa mga bagay na mali mong pinupursue, kailangan mo magkaroon ng deliverance, natural and supernatural with the help of God. Are we clear? Are we clear? Because you have the authority. Binigay na sa atin yan bilang kanyang anak, bilang kanyang disipulo. Are we clear? Galing nga, no? Alam mo ba, sabi doon, bago tuloy-tuloy, sabi doon, don't assume, now church, listen to this, don't assume every problem is a result of demonic influence, and don't assume any problem isn't. Okay po ba yun? Huwag kayong masyadong, hindi naman galing yan sa demonyo. Mayroong mga bagay na ini-inflict sa'yo ng kaaway. At hindi lang tayo handa, nasa denial stage pa rin tayo. Pero hindi lahat ng problema ay galing sa Kanya. Merong mga problema dahil sa because of what you did. Okay? Because sa maling desisyon, sa mga maling mga ways, ngayon inaani mo na ngayon. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay ba yun? And then church, listen to this. Ang darkness daw ay hindi opposite ng light. Kundi ang darkness is the absence of light. Sino ba ang light? Walang iba kundi si Jesus Christ. Kayang talunin ng liwanag yung spiritual darkness. Kung nasan ka man. Medyo, tuwing kinikwento ko ito, nagiging emotional ako. Hindi ko alam bakit. Nung na-recognize ko, churi, okay? Matagal na ako sa ministry since 2020. 1999 ako nakakilala sa Panginoon. Nag-serve ako 2000. Okay, tama 2000, yes, 2000. Nag-full-time ako sa ministry 2001. Okay? Gumagawa sa ministry hanggang sa nag-asawa ko, hanggang sa lumabas si AJ, hindi ko nare-recognize na merong tunay na kaaway. Nung na-realize ko, ito pala yung ginagawa ng demonyo, to steal, kill, and destroy. Nung na-recognize ko na gumagawa pala ng way yung demonyo para sirain kami mag-asawa, dumating yung point na grabe away namin ni Ate Abby nyo. Kinaradkad ko siya, okay, natulog siya sa tricycle, hindi ko yung nakita dahil alam ko siya yung kaaway ko, dahil alam ko, entitled ako sa emotions ko. Nung na-recognize ko yan, alam mo, dahan-dahan kong inayos na Lord, kailangan ko pala, ito pala yung gusto ng kaaway. And then later on, si AJ, pansin niyo ba yun? Gabi yung away namin, hindi kami okay. Nagpapastor na ako dito noon, nagpapastor pa sa Crossbar because of wrong focus. Pwedeng gamitin ng kaaway, tandaan mo pwedeng gamitin ng kaaway yung ministry mo to distract you sa tunay mong calling. To distract you sa tunay mong priorities. To distract you na sinasabi ba, because of you. Grabe away namin noon. Nagkaroon kami ng gap. And then na-recognize ko na, Lord, sinisira ng kaaway yung family ko, yung future ng anak ko, yung relationship namin. And then, do yung prompt na church, mga kapatid, kung meron prompting sa inyo, na pinapagawa sa inyo, o pinapasabi sa iyo, or meron man tao na nilalagay sa iyo ng Diyos ngayon sa isipan mo, na kailangan mong tawagan, kausapin, kamustahin, i-guide, i-disciple, gawin mo. Because yung prompting na yan, hindi yan biro. One time, lagi ito naikwento ko na ito before, kukwento ko ulit, from Mandaluyong to here, ang pinakamalayo kong biyahe sa tanan ng buhay ko.
paramdam ko nagbiyahe ako ng north to basta malayo. Okay? Biruin mo, yung prompting. Dalawa lang kami from Crossfire Ministry. Dalawa pa hawak ko. Hirap na hirap ako, pero awang-awa. Di joke lang. Okay? May prompting. John, this is the right time to ask your child. Because lumalaki na yung anak mo at baka mag-produce ng maling disipulo or maling pamilya. Habang nagmamaniw kami, AJ, out of the blue, lumabas sabi ko, Lord, be my mouth, be my strength. Alam ko, Father God, ito yung kaaway. Pinipigilan, ginagamit niya yung aking pride na huwag magpakumbaba. Pero that time na, Lord, sige, because of you, you gave me the authority para i-cast out, para patanggalin ng demonyo sa pamilya namin by ayusin ko yung relationship namin mag-ama. Because AJ, nasaktan ba kita? Sabi ni AJ noon, no, Daddy. What a relief. Tama ba, AJ? Nagmamaniw ako noon. Maya-maya sabi niya, sige na nga, Daddy. Sabi ko, patay. Kasi alam niyo po ba, ang weakness ko is temper. Okay? Ako yung taong ma-logic or tawag nito? Hindi pala. Basta anyway, nung sinabi niya, Daddy, sige na nga, alam mo ba, ang galing. Para akong nasa Korean movie. Biglang kumidlat at umulan. Totoo. Di ba, kuya? Maya-maya, nawalan ng aircon. Talagang tinitest yung aking. Second question, how did I hurt you? Paano kita nasaktan? Alam mo, ang dami niyang sinabi na talagang nag-break sa akin. Na Lord, thank you for this time. Sinabi niya, Daddy, bakit ganun? Sa ibang tao, ang haba ng pasensya mo. Bakit, Daddy? Sa ibang tao, nagme-make time ka, hindi sa akin. Bakit, Daddy? Ibang tao, nauunawaan mo, ako hindi. Alam mo, ang dami niyang sinabi na hindi ko halos. Alam mo yun, yung masakit bilang isang ama. Nakuha niyo ba? Pero because of, nakita ko yung enemy, na-recognize ko yung enemy, hindi yung anak ko. Hindi ako. Kundi yung demonyo na gustong sirain yung family ko. Third question, mapapatawad mo ba ako? Sabi niya, alam mo una, hindi. Sakit. Alam mo yung nagmamaneho ka, umuulan, hindi mo alam kung saan ka titingin. Mas para bang yung kanta na, nakalimutan ko na tuloy, sa yung team song ng Crash Landing on You. Yan. Mga ganun. Tapos, gumaganon ako sa bintana, yung pakiramdam kasi merong may falls na petals, so kaya mag-i-snow. Di ba ganun lagi sa sa K-pop? Kung hindi kayo makaka-relate kung hindi ka nanonood, okay? That time, sabi niya, hindi, Daddy, hindi ko alam. Alam mo, di ko alam kung maiksi na may Mandaluyong tutagig, tama? Pero pakiramdam, nandun pa kami sa Mandaluyong. Nagmamaneho, umuulan, and then later on, Daddy, yes, I forgive you. Now, church, listen to this. Kung meron mang tingin mo, dapat aware ka na gustong sirain ng kaaway yung buhay mo, yung future mo, yung family mo, yung pananaw mo, simulan na muna agad lumaban kasama ang Panginoon. Because you have the authority. Ipag-pray mo mamaya pag uwi mo sa bahay na, Lord, this family belongs to you. Lord, this family ay walang puwang ang kaaway. Itong bahay na to, Father God, ay bahay ito ng merong Kristo, hindi ng demonyo. Pag uwi mo sa bahay mo, pag merong nakita mo yung asawa mo galit sa'yo, in Jesus' name, ito lang, ipag-pray mo, okay? Hindi ganon. You have the authority. Because church, listen to this, if you read in John 1:5, the light shines in the darkness, and the darkness can never, extinguish it. Hindi kayang talunin ng darkness o kadiliman ang liwanag.
ni Kristo. Now, church, every time you step in, pumasok ka sa isang lugar na spiritual darkness, na tandaan mo, yan ay lumiliwanag, hindi dahil sa'yo, kundi yung liwanag na meron ka sa buhay mo, sa puso mo, kaya lahat ay lumiliwalas. Now, church, listen to me, sa pangalan pa lang ni Jesus, ni Jesus, ang kaaway ay takot na. In Jesus' name. You have to say it verbally. Sa marriage ninyo. Nako, sa mga couples, nako, ang dami ng couples ngayon ang sira. Ang dami na ngayon hiwalay kasi hinayaan nila. Hindi sila nag-declare na, Lord, this marriage is founded ng inyong pag-ibig and ikaw, Panginoon. Hindi namin hahayaan na ang itong marriage ito ay maging normal na yung away, maging normal na yung mga tampuhan, maging normal na yung maling pag-iisip o maling priority. You have to declare it. Sabi mo nga, i-declare ko na ang family ko, ngayon pa lang, na maging Christ-centered. Because the enemy, gustong sirain yan, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus Christ, sabi doon, I have come to give you life abundantly. So church, makinig ka sa akin ha. Makinig ka sa akin. Si Jesus Christ, pumarito, hindi lang para pagsilbihan siya, kundi siya ay nagsilbi para sa bawat isa. Ang Diyos ay pumarito, now look at me, to set the captive free. And you are free indeed. Okay pa ba yun? The light shines in the darkness. That's why Ephesians 6:12 to 13, pakibasa, for we are not fighting against flesh and blood, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Now, look at me again, church. Kapatid, pag uwi mo, paglabas mo dito, ano ang gagawin mo na ngayon to face the enemy? Paghahandaan mo ba? Or babantayan mo ang kilos ng kaaway? Alam mo ang gagawin natin? Sabi dun sa next verse. Church, listen to this. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after battle, you will still standing firm. Now, church, look at me. Helmet of salvations. Ito yung armor natin, yung helmet of salvations, yung breastplate ng righteousness, yung buckle, yung sinturon of truth, yung shield of faith, sword ng salita ng Panginoon, and shoes na good news para makakilala yung ibang tao. Dapat lagi nating suot-suot yan. Alam niyo, gusto ko sinabi dito, then after the battle, no, church, gusto ko to, grabe na battle. Okay, ako mahilig sa battle. Araw-araw may battle sa buhay natin. Sa isipan mo palang, pagkagising mo palang may battle na. Yes or no? Pagpasok mo sa trabaho, may battle na. Emotions mo, may battle na. Asawa mo, ka-battle na. Okay? Yung lahat ng may battle na. But sabi doon, then after the battle, you will be what? Standing firm. Church, listen to me. Look at me. Gusto ko may nagsabi dito, sabi doon, you are not fighting for victory. You are fighting from victory. Victorious ka na sa Panginoon. Okay ba yun? Na-overcome na natin yung kasama ang sa tulong ng Diyos because of His blood, we are free. We are victorious. We are more than a conqueror. Amen? We can do all things through Christ. We are victorious already. No, kapatid, lumaban ka, hindi para lang manalo ka. Lumaban ka, panalo ka na. Against Satan. Against his demons. Huwag kang maging kawawa. Ano mang meron challenges sa buhay mo, lumaban ka kasi nga, victorious ka na. Champion ka na, kumbaga. Because ang Diyos natin, church, listen to me, walang imposible sa Kanya.
Ngayon, kapatid, habang kayo nakatingin sa akin, maybe, look at me. Merong something in you na dinidistract ka na sa will or sa focus mo sa Panginoon. Kailangan mo yan i-denounce. Kailangan mo sabihin na, Satan, hindi yan. Mali ang focus ko, mali ang goal ko. Dapat, ang goal mo is lalo pang makilala yung Diyos mo. Maybe, sa marriage ninyo, baka ngayon hindi kayo okay. Baka wala ng prayer life, wala ng devotions, wala ng kamustahan talaga, wala ng discipleship, wala ng quality time. Maybe, sabi mo ngayon, i-declare mo na Satan, wala kang puwang dito. At mag-step up ka naturally. Okay? Yung natural way, yung kausapin mo yung asawa mo, let go of your pride. Okay, magpakumbaba ka. Kung meron mga unresolved conflicts, tanungin mo ng 4 na questions. Yung kagaya ginawa ko sa anak ko, did I hurt you? How did I hurt you? Can you forgive me? Will you forgive me? And then 4, ano ang pwede mong i-improve? As a wife? As a child? As a husband? Sa mga tao mong mahal mo sa buhay. Now, church, look at me. Alam nyo ba, gusto kayong sirain ng kaaway, gusto kayong sirain ang pamilya nyo, saktan kayo upang, now look at me, masaktan niya kung ano yung importante sa puso ng Panginoon, kundi ikaw. Wag na wag mong hayaan yan. Hindi ka ginawang ganyan. Amen ba yun? We are, conqueror. Diba sabi na sa City Light, we are, dasma. We are God's disciple. We are God's ambassador. We are the salt and light. We are God's masterpiece and an overcomer. Dasma. Gusto mo itatuko yan sa inyo? Dasma. Etivac. Okay? Huwag naman. Nakuha nyo? So, is God good? All time, God is good. Church, again, miracles of deliverance, gawa ka ng 2 bagay, natural way, natural law, kailangan mong gumawa ng actions, and also ipag-pray mo na ang Diyos supernaturally mag-intervene sa situations mo. Is God good? All the time, God is good. Can we read this together? Therefore, church, pwede yung ba akbay ang katabi mo? Therefore, put on every piece of God's armor, so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will be standing firm. Church, you have the gears. We have the tools. We have the authority, okay, na ma-overcome yung temptations. We have the authority para ma-overcome yung sin. And we have the authority against sa mga atake na Satan. Just put on the full armor of God. Father God in heaven, thank you so much for this